So mga kasalakot, papakita ko sa inyo ang concept ng Dutch bucket, no? Tsaka sa design na to. Sa mga hindi familiar, pero alam ko marami nang familiar sa how Dutch bucket works. So, ito, paanda rin natin yung tubig. First up, ito yung reservoir natin, no? Dito tayo kukuha ng tubig. So, magkocontrol lang tayo ng saktong tubig or nutrients. Parang drip irrigation lang din siya. For example, ganyan. Okay, pwede din malakas. Nasa inyo yan, no? Pero since recirculating naman siya, pwede natin lakasan. Kasi iikot lang naman siya. Ayan. So, habang tumatagas yan dyan, pupuno lang yan at a certain level. Kasi meron tayong outflow. Ayan. Ipapasa ng outflow natin papuntang reservoir ulit, pabalik. Okay. Or sa another bucket. Okay. In our case, diretso sa drain. Diretso sa drain. Tapos yung drain natin, islalagyan din natin siya ng ating mga tanim. So, parang ganyan. So, actually, nagdi-drip test lang ako, tsaka leak test. Pero, pakita ko na rin sa inyo. So, sinasabay lang niya yung flow rate ng ating reservoir. Ang hinaan natin yan, syempre. Ihina din yan. Antayin natin. Ayan. So, itong tubig na gagamitin natin, nutrient filled yan. So, ito na ang ating Dutch bucket system na setup, no? Pero kulang pa yan ng pump. Kulang pa din ng coco cubes, which is yun yung gagamitin nating media. Okay. Pero, iyan na yung gist ng ano natin, ng ating setup. Okay. Tsaka, waiting na lang din tayo sa ating mga punla na pwede nang i-transplant. Kung napapansin nyo, medyo nakatuwad yung ating bucket. So, sadya talaga yan para maiwasan natin na mag-drip papunta sa bucket ang tubig. Sayang yung solution eh. So, kaya medyo nakatuwad siyang ganyan para diretso talaga. Kahit mahina ang tubig, diretso siya sa drain. So, ang ginawa ko lang para tumuwad yung mga bucket ng ganyan is mas makapal yung kinalsuko sa bandang likod nila. Yan. Yan. So, ang kulang na lang dito is pump at saka yung mga punla. And, of course, yung media na gagamitin natin. And then, yun na yun. Pwede na natin yung lagyan ng trellis pag lumaki. Diyan na natin itatanim yung ating cherry tomatoes tsaka ang ating cucumber. At sa mga butas na yan sa drain, diyan natin nilalagay ang ating bunching onions. Okay? So, para meron tayong supply. At saka pwede na natin gawing complement sa ating mga lettuce kapag may mga customers na bumibili, pwede natin bigyang unting cherry tomatoes. Okay? And then eventually, kung marami na tayong produce din, pwede natin ibenta. Alright. Para pang salad din. Okay? So, maging creative lang tayo sa mga pwede nating gawin, no? And i-enjoy lang natin talaga. So, yun lang mga kasalakot. Maraming salamat.